Mga kababayan, ngayong araw po ng Martes sa February 3 na po 2026, meron po tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Mas lumalapit pa po ang low pressure area na ating monitor nung mga nakarang mga araw. At ngayon ay ito po ay nasa medium chance na para maging isang tropical depression or mahinang bagyo. Aalamin natin yung mga direktang lugar po na kanyang madadaanan at maaapektuhan. At gayon din po, aalamin natin ang iba't ibang weather system na patuloy po nakakaapekto at nagpapaulan sa ilang bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao. So samahan niyo po ako sa ating update, pero bago tayo magsimula, hihiling lamang po ako ng pabor na i-like at i-share niyo po ang ating update. Malaking bagay na po yun para sa amin. So kamusta ho? Ako po muli si Kuya Francis, ang inyo pong tagapaghatid ng balita sa lagay ng ating panahon ngayong araw po ng Martes. Maraming salamat po sa paghihintay at narito na po. Uunahin po muna natin sa ating tinatawag po na tropical cyclone threat potential. So maraming mga kababayan natin ang nangangamba at natatakot kasi may nabuo na namang low pressure area at ito po ay nasa direction po dito sa may bandang eastern po ng Mindanao at ilang bahagi din ng Eastern Visayas yung kanyang nakikitang direksyon sa ngayon po. Pero aking laging sinasabi sa inyo, may mga tsansa pa yung magbago. Sa ating pinakamapa sa Tropical Cyclone Threat Potential, meron tayong 2 week dyan. At ipapakita ko sa inyo yung week 1 natin. Ito po sa pagitan ng February 2 hanggang sa February 8, consistent po ang nakikita nating direksyon nito nga pong low pressure area na sa ngayon po ay nasa medium chance na category para maging tropical depression. So pag sinabi natin na medium chance na low pressure area, anytime may chance itong maging mahinang bagyo. Pero may chance rin na ito develop muna into high chance na category po ng low pressure area para maging isang ganap na bagyo. Kung makikita nyo, nakapula na yan at consistent. Eastern Mindanao at Eastern Visayas yung kanyang tinutumbok. Doon sa isang week natin, sa week 2, pagitan po ng February 9 hanggang sa February 15, 2026, may panibagong LPA ulit tayong namomonitor pero low chance naman na category para maging tropical depression. Tinalakay natin lalo na kahapon at sinabi ko din na ngayong February nasa 1 hanggang 2, pinakamax na ho yung 2, pero syempre more on ang tinitignan natin dito kung eto nga bang LPA na namomonitor sa ngayon ay magiging isang ganap na tropical depression or sabihin na natin yung pangalawang bagyo ngayon 2026 na tatawagin pong bagyong Basyang. So ipapakita ko muna sa inyo yung pinakamapa natin at babalikan natin yung ating tinatawag po na tropical cyclone threat potential at i-explain ko sa inyo mabuti na hindi tayo dapat mag-alala sa ngayon pero kinakailangan pong maging handa. So yung mga senior natin, lagi ko pong inaalalayan, yung mga nanay natin dyan, mga tatay, mga papasok sa eskwela, mag-ingat po kayo. So kung makikita nyo ho sa ating pinaka-live na mapa, ito po, live na mapa ho natin yan. Aktibo na po ang low pressure area, meron na siyang sirkulasyon. Kung makikita nyo ho, ito is merong tinatawag na stationary. So parang yung pinaka-direction ho niya ay hindi po nagbabago. Simula nung nagbigay tayo ng update ng mga nakarang update natin, consistent po siya dyan sa may eastern po ng Mindanao at ilang bahagi po ng Eastern Visayas yung kanyang nagiging direksyon. So ang nangyayari po kasi dito, sumasabay sa ihi po ng malinsangan o mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko, ito pong low pressure area na ito. Pero tinignan natin ito sa ating advanced weather system. Ito po sa ngayon ay may chance na maging high chance na maging tropical depression. Pero hindi po ito nakikitaan, nalalakas po into typhoon o super typhoon category. Dahil kung makikita nyo ho, kadalasan kapag nasa amihan season tayo o meron tayong northeast monsoon, hindi lumalakas yung mga low pressure area or kung maging bagyo man, hanggang tropical storm category lamang tulad ng bagyong Ada. So sa ngayon, kahit sinasabi ng iba na ito daw ay malakas na bagyo, wag ho kayong maniwala basta-basta. Ang pinagbabasihan kasi natin dito doon sa ating pinakamapa and doon sa advanced weather forecast and system natin. Natatrack na ho kasi yan. Nakikita yan kung mas madedevelop ba or mas lalakas. May chance na kahit medium chance na ito na maging tropical depression, may chance na mas humina ito habang papalapit po dito sa landmass ng silangan ng Mindanao at Eastern Visayas. Dahil nandyan po ang pressure ng hangin ng amihan, kaya malilesen or mababawasan o pahihinain po ng amihan etong low pressure area na yan. So balikan natin yan,
At ngayon, explain ko muna sa inyo, ipakita ko sa inyo na meron tayong iba't ibang weather system or iba't ibang hangin na nakakaapekto sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa tinatawag po natin na forecast weather condition, sa area pa rin po ng Visayas, Sorsogon, Masbate, sa may Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, ang lagay ho ng panahon sa mga lugar na yan ay patuloy pong makakaranas ng cloudy skies with scattered rains and isolated thunderstorms. Dahil po sa shearline, hindi pa rin naman kasi nawawala ang shearline. So isang factor din ito, kaya yung ibang mga lugar kahit hindi pa naman direkta nakakaapekto itong low pressure area, ay nakakaranas na po ng mga pag-uulan. Dahil po yung sa shearline, hindi dahil sa bagyo, wala pa naman tayong bagyo, pero meron tayong minomonitor po na low pressure area. Sa Batanes naman po, at Babuyan Islands, yung mga lugar na yan ay apektado po ng northeast monsoon. So asahan ang weather condition ngayong araw po ng Martes sa Batanes at Babuyan Islands, cloudy skies with light rains. Bagamat ang amihan naman o northeast monsoon ay walang significant na impact sa mga lugar na aking binanggit, malalamig na hangin naman ang mararanasan. So kinakailangan pa rin mag-jacket, no, para hindi po tayo tamaan ng sipon o lamigin ho ng sobra. Sa nalalabing bahagi naman po ng Mindanao, patuloy po makakaranas ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil po sa localized thunderstorms. Lagi natin sinasabi na mga local thunderstorms ay madalas ho sa hapon at sa gabi nagpapaulan. So hindi ito naranasan nung mga nakaraang mga araw dahil nga po sa amihan or malamig na hangin. Alam nyo ho, mahila lang naman ang ihip ng amihan, pero dahil sa high pressure na hangin na nanggagaling sa taas, na tumutulong yan para mas maramdaman natin ang malamig na hangin. Napapansin nyo ho, lalo na ho sa bandang pahapon, no, after lunch hanggang sa maggabi, malamig ho, lalo kapag may kasamang ihip ng hangin. Kaya nga ang sinasabi natin, hindi pa tapos ang malamig na hangin. Kaya etong mga low pressure area na ating nakikita, hindi yan makakapenetrate o hindi yan lalakas into typhoon o super typhoon category. Kung sakali mang maging bagyo ito, hanggang tropical depression lamang na category at mas tumataas yung chance after po pagkatapos ito maging bagyo, ay hihina po ito sa pagiging low pressure area. Yan ang ating nakikita sa advanced weather forecast natin. Sa Metro Manila naman po at nalalabing bahagi po ng Luzon ay patuloy din pong makakaranas ng partly cloudy to cloudy skies with isolated light rains. At pinapaalala ko kapag amihan, light rains lang naman yan. Pero kapag yan sinabayan ng iba't ibang weather system tulad na lamang po ng shearline, eto kasi yung kulay asul ho na yan, kung nakikita nyo ho, yan yung shearline. Ang shearline sa ngayon, hindi pa naman ito malakas talaga actually, pero marami tayong binibigyan ng mga babala, pag-iingat. Kasi ang shearline, kahit mahina pa siya sa ngayon, ay nagdudulot na ito ng heavy rainfall warning sa iba't ibang lugar na apektado niya. So, babalikan ulit natin yan. Meron ho tayong tinatawag kasi sa ngayon no, na heavy rainfall warning dahil po sa shearline. So, ngayong hapon po ng Martes, meron po tayong 50 to 100 millimeters na dami po ng pag-uulan dito po sa may Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte at Dinagat Islands. Yung mga lugar ho na yan ay makakaranas ng mga pag-uulan lalo na ho sa bandang hapon at sa paggabi no, o sa gabi. Pero mas mataas sa tsansa po ng magandang panahon ang mararanasan sa ilang bahagi ho ng Luzon at sa may bandang Mindanao. Sa Mindanao naman, sa bandang hapon kasi ang patuloy natin minomonitor dyan yung mga localized thunderstorms. Dahil din sa alinsangan na hangin dulot po ng easterlies. Yung easterlies wala siya sa update pero kung makikita nyo ho, nandyan yung hangin ng easterlies. Ito ho, no? Yan yung isang dahilan kaya natitrigger po, no? Ito, ng LPA at nagkakaroon ng direksyon. Dito, patumbok po sa may silangan po ng Mindanao at Eastern Visayas. Kung makikita nyo, nakaangat, ito magbabago dito siya na-develop at yan ay susunod po dito sa ihip ng hangin, no? Kaya ngayon, tanong lagi ng mga kababayan natin, Kuya Francis, dapat ba kaming mag-alala dito nga dito sa low pressure area at kapag ito ay naging bagyong basyang na, nakakatakot ba ito? Sobrang malakas ba ito? Kasi yun daw yung nakikita nila sa ilang mga update. So ito, explain ko sa inyong mabuti na itong nakikita natin na low pressure area na ito, bagamat ito ay nasa medium chance na maging isang tropical depression,
never po ito or hindi ito lalakas into typhoon o super typhoon category. And napakadalang ho na meron tayong mga super typhoon kapag nasa amihan season tayo. Pero ipinapaalala ko sa inyo, after ho kasi o pagkatapos ng amihan tag-init na, no, may mga namomonitor, may mga pumapasok pa rin ng mga bagyo kapag tag-init. Dahil po ang mainit o malinsangan na hangin ang isang dahilan kaya nade-develop po ang mga cloud cluster o kumpol ng kaulapan. So hindi tayo dapat matakot dito sa low pressure area, pero kinakailangan po tayo maging handa. At lagi kong sinasabi ito sa aking mga followers, sa mga viewers at mga subscribers ko. Unang-una, kailangan pa rin po lagi kayong nakaantabay sa ating update dahil meron tayong tatlong weather system at merong LPA. Ang LPA kasi na to kapag lumapit po sa may silangan po ng Mindanao at Eastern Visayas, diyan yan magkakaroon ng direktang epekto. Sa ngayon wala pa itong direktang epekto, malayo pa ito at ang kinakailangan lang natin laging maging updated kasi mabilis ho yan. Oras lang ho ang bibilangin natin at lalapit pa po yan ng lalapit. Sa pinakahuling pagkatala po kasi yan po merong lokasyon na 1,585 kilometers east of northeastern Mindanao. So kung makikita nyo, lalapit pa yan ng lalapit sa paglipas po ng mga oras. Kaya kinakailangan lagi kayo nakaantabay sa ating update, no? At maraming salamat kasi yung iba inaabangan tayo sa madaling araw hanggang sa hapon po kasi ay nanonood sila sa atin. So maraming salamat po sa inyo. Hindi ko na po ma-mention lahat dahil masyadong marami. Pero lubos ako nagpapasalamat. Yung pangalawa paalala, eto ho, no? Tapusin ho natin yung video, no? Pakiusap po. Kinakailangan maglinis tayo ng kapaligiran. Ngayon ako nagbibigay na ako ng paalala kasi meron tayong LPA, meron tayong shearline, meron tayong northeast monsoon at local thunderstorms. So kinakailangan maglinis ng kapaligiran para kapag anytime magkaroon po ng biglaang bugso ng mga malalakas na mga pag-ulan, hindi tayo makakaranas ng biglaang pagbabaha. Alam nyo, ang isa sa dahilan din ng biglaang pagbabaha, kapag uminit o gumanda ang panahon, dumadami ang basura. Tapos kapag biglang bugso ng malalakas na pag-ulan, naiipon yan. Yung kanal kasi natin, oh, natatabunan ng mga basura, mga plastic, napakarami. So, linisin ho natin. Then, ayaw naman natin makaranas ulit ng mga pagbabaha. Lalo na ho, sa low-lying areas, dyan po sa Eastern Visayas at itong silangan ng Mindanao, mag-ingat ho. Once na lumapit po itong LPA na ito, magdudulot yan ng mga pag-uulan. Kung makikita nyo yung radius o yung lawak ng sirkulasyon na iniikot itong LPA, nabubuo na, no? Ito ho, no? Meron ng sirkulasyon ng hangin at kapag yan ay lumapit pa ng lumapit, magkakaroon na po yan ng direktang epekto. So, dapat maging handa. Ngayon din ho, kinakailangan ni safety ang mga importanteng gamit, lalo na parte ng silangan ng Mindanao at Eastern Visayas. So, hindi naman nakikitahan sa ngayon sa ating advanced weather system na lalapit pa yan dito sa Luzon dahil may tsansa namang malusaw yan kapag naging bagyo or kapag pumasok na o tumapak na, lumapit na sa ating Philippine landmass, may tsansa na malusaw yan. Pero kahit yan malusaw, no, may direktang epekto pa rin po yan. So maging alerto at maging handa po tayo anytime. Yung isang paalala ko, lagi ko sinasabi, mag-imbak ho tayo ng pagkain na sasapat na pang ilang araw. Bakit? May bagyo ba? May malalakas ang pag-ulan? Kahit wala hong bagyo, walang malalakas ang pag-ulan, kinakailangan meron tayong nakatagong pagkain for emergency purposes, no? Dahil ang sakuna, ang mga lindol, bagyo, hindi natin alam kung kailan yan mangyayari. Kahit meron tayong mga tools na ginagamit, meron tayong mga forecast weather condition, meron tayong advanced weather system, ay nagbabago yan, no? Time to time, day by day. Kaya mahalaga na lagi kayo nakaantabi sa ating update, no? At eto pa po, lagi ko sinasabi, patibayin natin ang ating bahay, yung halige, bubong, i-double check, mamaya may mga butas. Ito'y paalala para sa atin. Ang paalala ko natin ay nakakapagligtas ng buhay at hindi po nananakot. At ito pa, sobrang importante po nito. Kailangan po natin i-rebuke o ipanalangin po sa ating Panginoon na ito pong low pressure area ay malusaw bago pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Bagamat wala naman itong sobrang matinding epekto, kahit pumasok yan sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, yung mga lugar na malalapitan yan o madadaanan yan, possible na makaranas ng mga pag-ulan. Alam nyo naman ang mga Pilipino, ang mga kababayan natin, hindi masyadong naghahanda kapag walang mga pag-ulan or walang malakas na bagyo. Ang ginagawa natin dito, the more na lagi tayo nagbibigay ng update, napapaalalahanan po natin sila. Kaya nga po lagi ko sinasabi sa inyo, wag lamang ho kayong manood sa ating channel, bagos i-share nyo ho, no? Palawakin nyo yung sakop ng ating update para nakakalalaman po ng mga kababayan natin. At ugaliin nyo magtambay sa YouTube
at hanapin yung ating update. At uulitin ko ha, hindi ito banta ng malakas na bagyo. Ito ay nakikitaan lamang hanggang tropical depression o yung pinakamataas na is tropical storm na kategory ng bagyo. Pag tropical storm, level 2 lamang yon hanggang signal number 2. So wala tayong warning signal. At eto, wala rin tayong nakataas pa sa ngayon na gale warning, pero yung mga lugar po na binanggit ko, yung mga apektado po ng shear line, pwede nyo hong pakiramdaman sa panahon po ninyo, no? At pwede nyong abangan sa mga update ko kung magkakaroon ba ng gale warning, kasi meron tayong nakataas na 50 to 100 mm sa dami ng pagulan dyan po sa may Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte at Dinagat Islands. So yun naman hindi naman kalakas ng pagulan, pero maging alert at maging handa tayo dahil nga alay ko sinasabi, minsan kapag binabaliwala natin o hindi natin iniintindi yung mga pag-uulan, minsan lumalakas kasi bukod sa shear line, no, yun po yung 50 to 100 mm sa shear line ho yun. Meron tayong localized thunderstorm bandang hapon. Kapag sumabayan, nagkakaroon ng double effect. Ang northeast monsoon naman, mahina, pero yung high pressure ng hangin meron ulit, no? Ito, makikita nyo, malakas na high pressure ng hangin at tumutulak sa amihan para mas maramdaman ho natin. Kaya magdoble ingat po tayo. Uulitin ko, meron tayong tatlong weather system. Ano yon? Unang-una, etong northeast monsoon na pinapalakas ng high pressure ng hangin na gagaling sa taas o sa Mihilaga. At meron din tayong shear line na nananatili pa rin. Present pa rin po siya sa Eastern Visayas. At dito sa parte ng Mindanao naman ay ang local thunderstorms. And usually, localized thunderstorms, bandang hapon ho yan hanggang sa gabi nagpapaulan. Okay yung mga panahon natin, yung mga nakarang mga araw, pero wag ho tayong maging kampante. Dahil maraming pagbabago tulad ngayon, may low pressure area na, yan naman is patuloy nating i-monitor at babantayan yung kilos. At kapag yan ay mas lumapit pa, papaalalahanan ko po kayo ng mas matindi at halos araw-araw ko kayong bibigyan ng update. So mga kaibigan ko, mga kababayan, yan po muna ang pinaka-latest na update natin sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat.